Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga gilaw nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal dito lang sa Dear Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng aking video. Pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Anong ginagawa mo dito? Asik kay Cristel ni Doña Aurora, ang matandang matapobreng ina ng kanyang kasintahang si Andrew. Paano ka nakapasok dito sa subdivision? Manluloko kayo? Ang sabi ninyo sa akin na namatay ang anak ko nung ipinanganak ko siya. Pero ngayon, naririnig ko, umiiyak siya. Umiiyak ang anak ko. Sigaw ni Cristel habang nanginginig ang buong katawan. Itinuro niya ang malaking mansyon na nasa kanyang harapan. Napalingon si Doña Aurora sa bintana ng mansyon, halatang nabigla at natatakot na mabuko ang kanilang lihim. Ngunit mabilis din bumalik ang talas sa mukha nito. Lumayas ka dito. Sigaw nito kay Cristel. Wala kang karapatan sa batang iyon. Basura ka lang sa pamilya namin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo ibinibigay sa akin ang anak ko. Kinuha ninyo ang sanggol ko habang wala akong malay sa ospital. Buong lakas na ganti ni Cristel. Abat matigas ang ulo mo ah. Hoy, Mario, ilayo mo nga sa akin ang babaeng ito. Baling ng matanda sa driver na kakababa lang ng kotse. Sa matinding galit, sakit at pangungulila na naipon sa dibdib ni Cristel, nagdilim ang kanyang paningin. Bigla niyang sinugod ang nabiglang matanda at sinakalito. Kung ayaw ninyo ako para sa anak ninyong si Andrew, ibigay ninyo sa akin ang sanggol ko at hindi ko na kayo gagambalain pa. Ibigay ninyo sa akin si Junior. Hindi nakapagsalita si Doña Aurora. Sindak na sindak ito sa nakikitang galit sa mga mata ni Cristel. Ibigay ninyo sa akin ang anak ko. Sigaw pa ng ina. Agad namang nakadalo sa Doña ang driver. Hinila nito ang dalawang kamay ni Cristel at marahas siyang inilayo sa matandang babae. Halos kapusin sa paghinga si Doña Aurora na agad na nagtatakbo sa kotse upang kunin ang kanyang cellphone at tumawag sa security guards ng subdivision. Ilayo ninyo dito ang babaeng iyan. Nanggugulo sa bahay ko. Utos ni Doña Aurora sa mga dumating na gwardiya. Agad na hinawakan si Cristel ng dalawang malalaking gwardiya sa magkabilang braso. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nasa loob ng bahay na iyan ang anak ko at ayaw nilang ibigay. Pagmamakaawa niya, ngunit walang nakikinig sa kanya. Halika na miss, lumabas na tayo kung ayaw mong makulong, sabi ng isang gwardiya habang kinakaladkad siya patungo sa patrol car. Utang na loob, pakinggan ninyo ko. Ang anak ko nasa loob ang anak ko. Nilangon niya si Doña Aurora na nakatayong malapit sa kotse. Babalik ako at babawiin ko ang anak ko. Nang umusad ang sasakyan, tinanaw pa rin ni Cristel ang mansyon habang umaagos ang kanyang luha. Sa kanyang pandinig, tila naririnig pa rin niya mahinang iyak ng kanyang sanggol. Para siyang wala sa sarili nang palabasin siya sa gate ng subdivision. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Parang biglang nablangko ang kanyang utak. Mabagal ang kanyang mga hakbang. Basta lakad lang siya ng lakad ng walang tiyak na direksyon sa lungsod ng Maynila. Malayong malayo na ang nilalakad niya nang makaramdam siya na bahagyang pagkaliyo. Igininala niya ang tingin. Bagaman pamilyar ng lugar, hindi niya alam ang pangalan. Nakakita siya ng isang puno at liyong-liyo siya kumapit doon. Sumandal siya at biglang naramdaman na umiikot ang buong paligid. Mabilis na mabilis. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Kumapit siya na mahigpit sa puno habang hawak ang kanyang bag kung saan nakatago ang 100,000 piso na ibinigay sa kanya ni Doña Aurora bilang bayad. Bayad pura sa buhay ng kanyang anak. Naramdaman niyang nangalog ang kanyang mga tuhod at ilang saglit pa ay tuluyan na siyang nawalan na malay. Habang nakaratay si Cristel sa gilid ng kalsada, sa loob ng mansyon ng mga Abragon, nakakunutan noon ni Rebecca, ang kapatid ni Andrew, habang bumaling kay Doña Aurora na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak na matanda ang kadevelop na mga litrato ni Andrew Jr. Ang ibig mong sabihin, Mama,
Hindi pa natin sasabihin kay Andrew na pinalayas na natin si Cristel? At alam na niyang buhay ang bata? Tanong ni Rebecca. At bakit mo sasabihin? Sagot ni Doña Aurora. Gusto mo bang umuwi ang kapatid mo dito mula sa Amerika? At hindi natapusin ang pag-aaral niya ng medisina? Masisira ang kinabukasan ng anak ko dahil lang sa isang mahirap na babae. Bahagyang tumungo si Rebecca. Saka bumaling sa sulat na kanyang ginagawa. Si Rebecca ang nagpapanggap na si Cristel. Ginagaya niya ang sulat kamay nito upang ipadala kay Andrew sa California para isipin ng lalaki na maayos ang kalagayan ng kanyang mag-ina sa Pilipinas. Paano kung sumbatan tayo ni Andrew kapag nalaman niyang matagal na palang wala dito sa mansyon si Cristel? Pag-aalala ni Rebecca. Sasabihin natin ginawa natin iyon para sa kanyang kapakanan. Tapusin mo na ang sulat na iyan at isama mo ang mga litrato ng sanggol para mapanatag ang loob niya sa States. Pagkabalik ni Andrew sa Pilipinas bilang ganap na doktor, titiyakin kong hindi na niya hahanapin pa si Cristel. Sa California, parang maiiyak sa kaligayahan si Andrew nang mamasdan ng mga litrato ang kalakip ng sulat. Litrato iyon ng kanyang anak na si Andrew Jr., gwapong sanggol. Bahagyang nakangiti, dinampot niya ang larawan at tinagkan iyon. Tatay na ako. Tatay na ako. Pulong niya sa sarili. Puno ng pananabik ang puso habang binabasa ang peking sulat na gawa ni Rebecca. Dear Andrew, kalakip nito ang mga litrato ng ating anak na si Andrew Jr. Malusog siya. Mahigit 7 pounds. Huwag ka munang uuwi dito ha. May bala kami ni Mama na dumalaw diyan sa California para hindi ka maabala sa pag-aaral mo. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para makatapos ka agad at nang makapagpasal na tayo. Laging naghihintay. Crystal. Nalaglag ang luha ni Andrew matapos basahin ng sulat. Punong-puno na kaligayahan ang kanyang puso. Walang kamalay-malay na ang babaeng mahal niya ay kasalukuyang nakahandusay sa maruming kalsada ng Maynila. Ninakawan ng anak at unti-unti nilalamon ng tadhana. Nang magising si Cristel, nahanap niya ang sarili sa isang maliit, madilim at masikip na kwartong mukhang bodega ng mga lumang kagamitan. Nakahiga siya sa isang maingay na folding bed na gawa sa canvas. Ang hangin sa loob ay may amoy ng lumang papel at alikabok. Mabigat ang kanyang ulo at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Bumangon siya ng dahan-dahan. Pilit na inaalala ang mga huling sandali bago siya nawalan ng malay. Ang huli niyang natatandaan ay ang malupit na mukha ni Doña Aurora at ang tunog ng iyak ng kanyang anak sa loob ng mansyon. Inayos niya ang kanyang sarili at dahan-dahan binuksan ang pinto ng bodega. Paglabas niya ay tumambad sa kanya isang mas malawak ngunit simpleng opisina. Doon ay nakaupo ang isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa harap ng isang office table. Gising ka na pala, Iha. Ako si Marta. Malumanay na sabi ng babae na mapansin ang kanyang paglabas. Huwag kang matakot. Ligtas ka dito. Dinala ka ng boss namin dito sa aming klinika. Nakita ka raw niyang nahilo at biglang natumba sa tabi ng daan. Doon sa tapat ng aming klinika. Nakita ka raw niyang nahilo at biglang natumba na lamang. Doon sa kung alam mo yung tapat ng Bituazon sa Cubao. Isang doktor ang abo namin. Kaya agad kanyang sinuri na makita ka. Sabi niya ay wala ka naman daw malalang sakit. Sadyang pagod na pagod at gutom lang ang iyong katawan. Kaya ka nawala ng malay. Ang bag ko. Agad na tanong ni Crystal. Nag-unahan ng kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng bag na iyon nakatago ang 100,000 piso na ibinigay sa kanya ni Doña Aurora. Ang perang pinalak niyang gamitin upang kumuha ng magaling na abogado na makatutulong sa kanya upang bawiin sa Junior. Natitilang napatitig sa kanya si Marta. Bakas ang awa sa mga mata nito. Nako, miss, pasensya ka na. Wala ka namang dalang anumang bag nang idating ka rito ng boss ko. Ang sabi ng mga nakakita sa kalsada, marami raw usero ang lumapit sa iyo noong matumba ka. Baka may mapagsamantalang kumuha ng gamit mo bago pa man dumating ang saklolo. Parang gumuho ang huling natitirang pag-asa sa mundo ni Cristel. Wala na ang kanyang pera. Wala na siyang kahit anong ari-arian o pagkakakilanlan sa magulong lungsod na ito. Para siyang pinagsaklupan ng langit at lupa dahil sa tindi ng awa ni Marta. Hinalungkat nito ang sariling pitaka at binigyan si Cristel ng 100 piso. Iyon na lamang natitirang barya nito para sa sariling pamasahe pa uwi. Gabi na nang tuluyang lumabas si Cristel sa opisina. Pumasok siya sa farmer's market sa Cubao. Nakayuko at nagpalakad-lakad sa gitna ng makukulay na ilaw at ingay ng mga tao.
ngunit wala siyang patutunguhan nang mahina ang kanyang mga binti sa pagod. Naupo siya sa gilid ng mga sementadong hagdan sa harap ng isang malaking department store. Lumipas ang mga oras, lumalim ang gabi, at unti-unti na nababawasan ng mga tao sa kalsada. Ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom. Ang totoo, parang tuluyan na nablangko ang kanyang isip sa tindi ng trahedyang dinanas niya. Magmamadaling araw na, ngunit kailan malamig na ang simoy ng hangin nang maramdaman niya ang isang banayad na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Nagtaas siya ng tingin, pilit na idinilit ang mga matang namumugtos sa pag-iyak. Isang babaeng palapit sa edad na 50 ang nakatayo sa kanyang harap. Blondie ang kulot na buhok nito, mapulang-mapulang lipstick at makapalang make-up sa mukha. Hakab na hakab ang magandang kurbana bestida nito na kumikinang pa sa ilalim ng ilaw ng poste at humahalimuyak ito sa matamis ngunit mumurahing pabango. Kanina pa kita pinagmamasdan dito, iha. Dahan-dahang sabi ng babae habang umuupo sa tabi niya sa malamig na semento. Ako si Bella, pero ang tawag sa akin na marami sa lugar na ito ay Mami Bella. Napansin kong magdamag ka na nakatitig sa kawalan. Wala ka bang uuwian o matutulayan? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin at titiyakin ko matutulungan kita. Dinala siya ni Mami Bella sa isang maliit na kainang bukas 24 oras sa habaan ng Aurora Boulevard. Doon, dahil sa matinding gutom na ngayon lang rumihistro sa kanyang katawan, mabilis na nilantakan ni Cristel ang inihandang ulam na pritong tilapia at mainit na menudo. Pagkatapos kumain ay sumakay sila ng taxi patungo sa Kamuning, kung saan matatagpuan ang isang maliit at lumang bahay na kahoy na pag-aari ni Bella. Doon sa loob ng simpleng tahanan, matapos makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng isang maluwag na duster, hindi na napigilan ni Cristel ang humagulkol. Ikinuwento niya kay Bella ang lahat ng kalupitang ginawa sa kanya ng pamilya Abregon, ang pag-agaw sa kanyang bagong silang na anak, ang pagsisinungaling na patay na ito, at ang huling na nakawa na nangyari sa kalsada. Milyonaryo at maimpluwensya ang pamilya. Ang mga Abregon, Cristel, seryosong sabi ni Bella habang hinihimas ang likod ng umiiyak na dalaga. Ano magiging laban ng isang katulad mo sa kanila kung wala kang kahit isang duling na dakot sa bulsa? Sa mundong ito, pera nagpapatakbo ng hustisya. Paano ka kukuha ng abogado kung wala kang pambayad? Kailangan kumita ako ng maraming pera, Mami Bella. Kahit anong trabaho gagawin ko. Lalaban ako para sa anak ko. Hindi ko siya pwedeng iwan sa mga kamay ng mga halimaw na iyon. Tulungan mo ako pakiusap. Pagmamakaawa ni Cristel habang nakaluhod sa harap ng matandang babae. Tinitigan siya na matagal ni Bella mula ulo hanggang paa. Pinagmamasdaan at natural na ganda ng mukha ni Cristel. Ang maputing balat at ang magandang hubog ng katawan nito na hindi na itatago ng simpleng duster. Alam mo ba kung ano ang totoong trabaho ko, Cristel? Ako ay isang recruiter ng mga babaeng gustong magsayaw sa isang sikat na club sa gabi upang magbenta ng aliw sa mga mayayamang customer. Kung gusto mo na mabilis at malaking kita, pera, ipapasok kita roon. Sa ganda mong yan, tiyak na mabilis tayong makakahanap ng mga lalaking mayayaman na handang magtapon ng pera para sa iyo. Natigilan si Cristel. Alam niya ang ibig sabihin ng trabahong iyon, ngunit ang pumasok sa kanyang isip ang alaala ng iyak ni Junior, nagtagi sa kanyang mga bagang at unti-unting nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pagkaraan lamang ng isang linggo, nasa ibabaw na makintab na entablado si Cristel. Sa ilalim na makukulay at sumasayaw na ilaw ng gabi at sa saliw na malakas at nakatutuksong musika, unti-unti niyang inihuhulog ang kanyang natitirang saplot sa katawan. Sa kanyang harapan ay ang kawan ng mga naglalaway at naghihiyawang kalalakihan. Mga estrangherong nagbabayad para lamang makita ang kanyang katawan. Wala na ang dating mahinhin at nahihiyang probinsyana. Ang tanging nasa loob ng kanyang isip at puso sa bawat gabi ng pagsasayaw ay ang mukha ng kanyang anak. Patawad, Andrew. Patawad. Pulong niya sa sarili habang ipinikita mga mata at inihagis ang huling piraso ng kanyang kasuotan sa mga nanonood na nag-aagulo sa pag-agaw na iyon. Gagawin niya ang lahat. Maging ang tuluyang magbabad at madumihan sa putikan ng buhay. Mabawi at mayakap lamang muli ang kanyang sariling dugot laman. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa loob ng maingay at mausok na silid ng El Paraiso Nightclub, isang bagong pangalan ang naging bukang bibig ng mga mayayamang customer, si Amor.
Iyon ang pangalang itinaguyod ni Cristel para sa kanyang bagong buhay sa ilalim ng makukulay na ilaw ng gabi. Ang dating mahiyain at simpleng probinsyana ay unti-unting nilalamon ng isang karakter na palaban, mapang-akit at walang kinatatakutan. Sa tulong at gabay ni Mami Bella, natutunan ni Cristel kung paano dalhin ang sarili. Natutunan niyang gumiti kahit nadudurog ang kanyang puso at makipag-usap sa mga makapangyarihang lalaki na tila ba sila may hawak ng kanyang mundo. Kahit ang totoo ay siya ang nagpapasunod sa kanila gamit ang kanyang ganda. Tingnan mo nga naman, amor. Nakangiting sabi ni Mami Bella habang binibilang ang makapal na bundle ng pera sa loob ng kanilang dressing room. Sabi ko naman sa'yo, sa ganda mong yan, hindi magtatagal at ikaw ang magiging reyna ng lugar na ito. Ang daming gusto mag-table sa'yo gabi-gabi. Tumingin si Cristel sa salamin. Nakita niya ang sarili na nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, makapal ang makeup at may mamahaling alahas sa leeg. Ngunit sa likod ng marangyang anyong ito, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang buhay. Hindi pa sapat ito, Mami Bella. Malamig na sagot ni Cristel habang inaayos ang kanyang buhok. Ang kailangan ko ay hindi lang basta bariya-bariyang tip mula sa mga lasing na lalaki. Kailangan ko ng isang tao may sapat na kapangyarihan at yaman upang mawasak ang mga abragon. Isang tao na kayang magtayo ng pader sa pagitan ko at ng batas na binili nila. Huwag kang mainip, anak. Pagpapakalma sa kanya ng matanda. Darating din tayo roon. Sa ngayon, ipunin mo muna ang lahat ng perang kinikita mo at huwag mong kakalimutan ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi ko makakalimutan, Mommy. Pulong ni Cristel habang hinahawakan ang kanyang tiyan, kung saan sariwa pa rin sa kanyang alaala ang sakit ng panganganak at ang pangungulila sa kanyang anak. Para kay Junior, kahit sa bubog ay maglalakad ako. Isang gabi, naging espesyal ang atmosfera sa loob ng club. Dumating ang isang kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at politika, si Don Alejandro San Diego. Siya ay isang biyudong bilyonaryo na kilala sa pagiging mailap, ngunit lubang mapanganib kapag kinalaban. Pagmamay-ari niya ang malalaking kumpanya ng barko at mga lupain sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nang umakyat si Cristel sa entablado para sa kanyang gabi-gabing pagsasayaw, napansin niya ang matalas sa tingin ng matandang bilyonaryo na nakaupo sa VIP lounge. Hindi tulad ng ibang lalaki na sumisigaw at naglalabay. Si Don Alejandro ay tahimik lamang na umiinom ng kanyang mamahaling alak. Nakatitig sa bawat kilaw ni Cristel na tila ba binabasa ang buong pagkatao nito. Matapos ang kanyang performance, lumapit si Mami Bella kay Cristel na may malaking ngiti sa labi. Amor, jackpot tayo. Ipinapatawag ka ni Don Alejandro sa VIP room. Huwag ka magkakamali roon. Napakayaman ng lalaking yan. Siya ang sagot sa lahat ng pangarap mo. Huminga na malalim si Cristel. Pinatigas ang kanyang loob at naglakad patungo sa VIP room. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy na mamahaling tabako at pabango. Nakaupo si Don Alejandro sa isang malawak na leather sofa. Napapaligiran ng kanyang mga armadong bodyguard. Sa isang kumpas ng kamay ng matanda, lumabas ang mga bantay at naiwan silang dalawa. Maupo ka, amor, wika ni Don Alejandro. Malalim ang boses nito. May autoridad, ngunit may pahid ng paganga. Naupo sa Cristel sa tapat nito. Pinanatili ang kanyang sopistikadong tindig. Isang karangalan na makaharap ka, Don Alejandro. Ano po may paglilingkod ng isang katulad ko sa isang makapangyarihang tao na tulad ninyo? Natawan ng bahagya ang matanda, tila naaliw sa tapang ng dalaga. Huwag na tayo magpaligo-ligo pa, amor. Matagal na ako nagmamasid sa mga babae at alam ko kung sino ang nagbebenta lang ng aliw dahil sa luho at kung sino ang may mas malalim na pinanghuhugutan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang galit. May sunog sa loob ng puso mo at ang galit na iyan ang nagpapadilim sa kagandahan mo. Natigilan si Cristel, ngunit mabilis niyang naitago ang gulat. Lahat naman po tayo rito ay may kanya-kanyang kwento, Don Alejandro. Totoo, seryosong sagot ng bilyonaryo habang inilalapag ang kanyang baso. Ngunit ang kwento mo gusto kong pakinggan. Gusto kita, amor, hindi lang dahil sa iyong katawan, kundi dahil sa apoy na nakikita ko sa iyo. Gusto kong kunin ka bilang eksklusibong babae ko. Bibigyan kita ng sariling mansyon, mga mamahaling kotse at lahat ng perang hihilingin mo. Ngunit sa isang kondisyon, isusuko mo sa akin ang katapatan mo. Tinitigan siya ni Cristel ng diretso sa mata. Nararamdaman niya na ito ang kauna-unahang pagkakataong hinihintay niya. Ang lalaking nasa harap niya ang susi upang mabawi niya si Junior at mapapagsak ang pamilya Abragon.
Tatanggapin ko ang alok mo, Don Alejandro. Matapang na sabi ni Cristel. Ngunit may isa rin akong kondisyon. Ang katapatan ko ay magiging sayo. Ngunit kailangan ko ang iyong kapangyarihan upang makuha ang hustisya laban sa mga taong umapi sa akin. May pamilya na nakaw na buhay ko at gusto ko silang durugin. Ngumiti na malawak si Don Alejandro. Tila mas lalong nagustuhan ang katapangan ng dalaga. Isang kasunduan aking reyna. Sabihin mo sa akin kung sino sila at gagawin natin silang abo. Habang nagaganap ang lihim na kasunduan ni Cristel at Don Alejandro sa Maynila, sa Estados Unidos naman ay abala si Andrew sa kanyang huling taon sa residency sa isang sikat na ospital. Hawak niya ang isang panulat. Sinusulatan niya ang tingin niya ay si Cristel pa rin. Kaunting tiis na lang, Cristel ko. Papulong ni Andrew habang nakatingin sa litrato ni Cristel noong bago pa ito manganak. Malapit na ako matapos dito. Pag-uwi ko sa Pilipinas, pakakasalan kita at bubuo tayo ng isang masayang pamilya kasama si Junior. Hindi ko hahayaang saktan kayo ni Mama. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang pinakamamahal na si Cristel ay hindi na ang mahinig babaeng iniwan niya. Si Cristel ay isa ng ganap na amor, isang mapanganib na rin na nakadiliman na handang maghasik ng apoy sa oras na magtagpo ang kanilang mga landas. 5 taon na mabilis na lumipas. Sa loob ng 5 taong iyon, tuluyan ang ibinao ni Cristel ang kanyang dumang pagkatao. Sa ilalim ng proteksyon at yaman ni Don Alejandro San Diego, siya ay sumailalim sa isang marahas ngunit epektibong transformasyon. Nag-aaral siya ng tamang pananalita, wastong kilos sa mga nasa tamang matataas na lipunan at kung paano humawak ng malalaking kumpanya. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang sining ng paghihiganti, ang maging mahinahon kapag naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Sa kasamaang palad, bago pa man tuluyang masimulan ni Cristel ang kanyang plano, binawian ng buhay si Don Alejandro dahil sa isang malubhang karamdaman sa puso. Ngunit bago ito, nalagutan ng hininga. Taniyak ng bilyonaryo na legal na nakapangalan kay Cristel, na kilala na ngayon ng buong bansa bilang Amor San Diego, ang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang isang sikat na real estate company at mga shares sa iba't ibang bangko. Isang umaga sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, nakatayo si Cristel sa halap ng malawak na salamin na nagpapakita ng tanawin ng mga nagtataasang gusali. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting business suit. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang maikling buhok at may suot na mamahaling salamin sa mata. Hawak niya ang isang baso na mainit na kape. Habang pumasok ang kanyang tapat na sekretarya na si Martha, ang babaeng tumulong sa kanya sa klinika noon, na kinuha niya ngayon bilang kanyang kanang kamay. Madam Amor, formal na bati ni Martha habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Narito na ang kompletong ulat ukol sa pamilya Abrego na hinihingi ninyo. Ibinaba ni Cristel ang kanyang kape at dahan-dahan binuksan ang folder. Agad na tumambad sa kanya mga litrato ng kanyang mga kaaway. Unang nandoon ang mukha ng matandang si Doña Aurora na halatang tumanda na, ngunit naroon pa rin ang mapagpataas na hitsura. Kasunod nito ang larawan ng isang 5 taong gulang na batang lalaki, si Andrew Jr. Na makita ang mukha ng anak, nanginginig ang mga kamay ni Cristel na nila ang retrato sa kanyang dibdib. Junior, ang anak ko. Pulong niya habang pumapatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang bata ay may mga matang katulad ng sa kanya. Ngunit baka sa mukha nito ang lungkot. Ayon sa ating investigador, Madam, patuloy ni Martha, medyo gumuho ang takbo ng negosyo ng mga Abrego nitong mga nakaraang taon dahil sa maling pamamahala ni Rebecca. Baon sila sa utang sa bangko ngayon. At ang pinakamahalagang balita, bumalik na kahapon mula sa Amerika si Dr. Andrew Abregon. Natigilan si Cristel. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa pagkabanggit ng pangalan na lalaking minahal niya ng lubos. Bumalik na siya? Alam ba niya ang totoo? Hindi, Madam. Hanggang ngayon ang paniniwala ni Dr. Andrew ay kusang umalis at nang iwan si Cristel matapos nitong kunin ang pera ni Doña Aurora. Gumawa ng mga peking kwento at sulat ang kanyang pamilya upang papaniwalain siya na isa kang taksil na ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cristel. Unti-unti niyang ibinalik ang litrato ng anak sa folder at isinara ito na may puwersa. Mabuti, mas mabuti magkasama silang lahat ngayon dahil oras na para singin sila sa bawat luhang ibinuhos ko. Kinabukasan, isang malaking pagtitipon ang gaganapin sa isang marangyang hotel sa Makati.
ang taunang charity gala kung saan nagtitipon-tipon ng mga mayayaman at maimpluwensyang pamilya sa bansa upang mag-donate ng pondo. Naroon ang pamilya Abragon. Suot ang kanilang mga mamahaling kasuotan upang magpanggap na mayaman pa rin sa harap ng alta lipunan. Sa kabila ng katotohanang malapit na sila mabangkarote. Aurora, kailangan natin makukuha ng investment mula sa San Diego Group ngayong gabi. Bulong ng isang kasosyo sa negosyo kay Doña Aurora habang sila ay nakaupo sa kanilang mesa. Sila na lang ang tanging kumpanya na kayang sumalo sa mga utang ng inyong pamilya. Kung hindi, mapapasubasta ang mansyon nyo sa susunod na buwan. Huwag kang mag-alala. Mayabang na sagot ni Doña Aurora. Madali ko makakausap ang bagong tagapagmana ng mga San Diego. Walang sino man ang tumatanggi sa pangalan ng mga Abragon. Sa tabi ng matanda ay nakaupo si Andrew na mukhang pagod at walang gana sa paligid. 5 taon siyang nakapagsubsob sa pag-aaral at paggagamot sa Amerika. Ngunit hanggang ngayon, ang sugat sa kanyang puso na iniwan ng pag-aakalang pinalitan siya ni Cristel ng pera ay hindi pa rin naghihilom. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang mga spotlight ay sabay-sabay na nakatutok sa isang babaeng papasok. Siya ay naglalakad na may kakaibang grasya at autoridad. Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at napaliligiran ng mga armadong security guards. Ang bagong chairperson ng San Diego Group, si Madam Amor San Diego, anunsyo ng MC. Lahat ng tao ay napasingap sa ganda at lakas ng dating na babae. Ngunit sa mesa ng mga Abragon, tila tumigil ang mundo. Napabitaw si Doña Aurora sa kanyang baso ng alak na nabasag sa sahig. Si Rebecca naman ay napapatayo sa tindi ng gulat habang nalaki ang mga mata at napanganga. Cristel? Pulong ni Rebecca. Halos walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Mabilis na napatingin si Andrew sa direksyon ng babae. Namamakuan ang mukha ng kanyang dating kasintahan. Parang sinaksak ang kanyang puso. Ang babae iniisip na nagnakaw at nang iwan sa kanila ay narito ngayon, hindi bilang isang mahirap na probinsyana, kundi bilang ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang reyna ng gabi. Dahan-dahang lumingon si Cristel sa direksyon ng kanilang mesa. Sa likod ng kanyang eleganteng ngiti, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paniningil habang nakatitig ng diretso kay Doña Aurora at kay Andrew. Gulo at bulungan ang agad na bumalot sa buong ballroom. Hindi alintana ni Cristel ang daan-daang mata na nakatitig sa kanya habang marahan ngunit may autoridad siyang naglalakad patungo sa mesa ng mga Abragon. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na mamahaling takong ay tila tunog ng hatol ng kamatayan sa pandinig ni na Doña Aurora at Rebecca. Cristel, nauutal at numuluhang sambit ni Andrew habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa babaeng 5 taon niyang ipinagloksa at kinamuhian dahil sa mga kasinungalingan ng kanyang pamilya. Buhay ka? At paanong hindi siya pinatapos ni Cristel? Isang malamig at walang emosyong tingin ang ibinato niya sa lalaki. Ang pangalan ko ay Amor San Diego, Dr. Abragon, at wala ako natatandaan pinagsamahan natin para tawagin mo ako sa lumang pangalang yan. Huwag kang magpanggap, Cristel. Biglang sumingit si Doña Aurora. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang peking tapang. Kahit magbalat kayo ka pa ng ganito, alam namin kung sino ka. Isang hamak na babaeng galing sa putika na binayaran ko ng 100,000 para layasan ang anak ko. Nang marinig iyon ni Andrew, lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo, Mama? Binayaran ninyo si Cristel? Ngumiti na mapait si Cristel. Sa kahinarapang matanda, iyan ba ang kwentong ipinalaman mo sa anak mo, Doña Aurora? Na kinuha ko ang pera mo at iniwan ang anak ko? Lumingon si Cristel kay Andrew at sa unang pagkakataon ay nakita nito ang ampas sa mga mata ng dating kasindahan. Andrew, 5 taon ninyong itinago ang anak ko. Ang sabi ng ina mo, patay na sa junior noong ipinanganak ko siya habang ako'y walang malay sa ospital. Pero nalaman ko ang totoo. At nang bumalik ako sa mansyon ninyo para bawiin ang anak ko, ipinakabkob ako ng ina mo sa mga gwardya, kinaladkad sa kalsada at ninakawan ng lahat hanggang sa magbenta ako ng aliw sa gabi para lang mabuhay. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya, Andrew. Sigaw ni Rebecca. Ngunit huli na ang lahat. Sumenyas si Cristel kay Martha. Agad na lumapit ang kanyang sekretarya kasama ang 2 lalaki na kauniporme ng pulis at isang kilalang family lawyer. Idilapag ng abogado ang isang opisyal na sabina at ang mga kopya ng orihinal na birth certificate ni Junior kung saan nakasaad na si Cristel ang tunay na ina, kasama ang nakumpiskang mga peking sulat na ginawa ni Rebecca. Dr. Abragon at Doña Aurora, formal na pahayag ng abogado.
Kasalukuyan kayo nakakaharap sa mga kasong child kidnapping, falsification of documents, at coercion. At bukod doon, ang Santiago Group na nagmamay-ari ng lahat ng utang ng inyong kumpanya sa bangko, ngayong araw na ito, dinirektara na namin force close na ang inyong mansyon at lahat ng inyong ari-arian. Wala na kayong pagmamay-ari kahit isang duling na dako. Napaupo sa sahig si Doña Aurora, tuluyang nawalan ng lakas, habang si Rebecca naman ay napaiyak na lamang sa takot ng hawakan sila ng mga pulis sa magkabilang braso upang dalhin sa presinto. Napatingin si Andrew kay Cristel, basang-basa ang mukha sa labis na pagsisisi at galit sa sariling pamilya. Patawarin mo ako, Cristel. Patawarin mo ako dahil nagimbulag ako. Tapos na ang panahon ng paghingi ng tawad, Andrew. Mahinahong sagot ni Cristel. Bagaman may luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi kita ipapakulong. Dahil alam kong wala kang alam sa kanilang kasamaan. Ang tanging hiling ko lang, ibigay mo sa akin ang anak ko. Iyan lang ang utang ninyo sa akin. Nang gabing iyon, personal na dinala ni Andrew ang 5 taong gulang na si Junior sa penthouse ni Cristel. Nang magtagpo ang mga mata ng ina at ng anak, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang pag-aalinlangan lumuhod si Cristel sa sahig at binuksan ang kanyang mga bisig. Junior, anak, si Mami ito, hikbi ni Cristel. Tila naramdaman ng bata ang init ng tunay na pag-ibig. Tumakbo ito patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sa wakas, matapos ang 5 taon ng pagdurusa sa dilim, pagpapakasubasob sa politikan at pakikipaglaban sa mga makapangyarihan, nayakap na muli ni Cristel ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Hindi man naging madali, nagtagumpay ang hustisya at ang huwad na reyna ng gabi ay natagpuan ang kanyang tunay na liwanag sa piling ng kanyang anak. Ang kwento ni Cristelo Amor ay nagtuturo sa atin na walang lihim na hindi nabubunyag at ang kayamanan o kapangyarihan ay kailanman hindi magiging sapat na panakip sa kawalan ng katarungan at katotohanan. Ipinapakita rin dito ang dakilang pag-ibig ng isang ina na handang hamunin ang buong mundo. Tiisin ang pinakamatinding hirap at maglakad sa madidilim na landas, babawi at maprotektahan lamang ang kanyang anak. Sa huli, ang tunay na hustisya ay hindi nakukuha sa marahas na paraan, kundi sa matalinong pagtitimpi, paghahanda at paninindigan sa kung ano ang tama. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayong lahat.